Magandang gabi sa inyo lahat. At tayo ay nandirito ulit. Nagbibigay lamang ng kaganapan, sitwasyon na paulit-ulit. Salamat sa ating mga ancestor at ang ating spirit guide at sa ating mahal na pong Nazareno at mahal na inang Saklolo. Patawad do sa lahat ng ito. Kung ako man ay nagkakamali na naman at ako'y nagkaroon ng kasalanan sa lahat ng aking kamalian at ginagawa ay ako'y napatawarin. At protektahan niyo po ako sa mga nais na gumawa ng masama sa ating buhay at piling tayong nais pabagsakin o guluhin ang ating isip at puso. Tayo magbibigay lamang ng mga kaganapan sa ating buhay at sitwasyon na paulit-ulit lamang. Natawa tuloy ako dito sa napanood ko kay Ann Curtis, yung bagong pelikula nila. Sabi niya, Pisces ka ba? No, sabi ni Jericho, I'm a Leo. Sabi niya, ngayon ako nakakita ng Leo na shy. Natawa tuloy ako, sabi ko, kung sa tatay ko, Leo yun. Sabi ko, gising ko. Yung Leo, kilala, ano ko. Alam kong ugali. Totoo yung ng Leo. Kasi ang Leo, pagmahal yan, totoo yan, at masipag yan, sa trabaho. Kaso, yan ang pinakamalibog sa lahat. Joke lang. Parang sinabi ko na ang tatay ko malibog. Hindi, mapagmahal. Kasi sabi niya, kung ilan daw ang anak ni Dolphy, ganun din daw ang anak niya. 18 ang anak ni Dolphy, ganun din kami. Yung iba nakilala ko, yung iba hindi. Pero yung pinakapanganay, nakilala ko talaga. Ganun na ang Leo. Mabait. Oo. King Koy yan. King Koy din yan Airpad ko, makulit magaling rin magpatawa. May humor. Yan niya humaling ang babae sa kanya, sa humor. Masarap kausap. Ang ama ko ganyan. At siyempre kita nyo naman ilan kami. Ngayon gawin mo yan baka hindi ka umabot ng 50 tigo ka na. Sa kakatrabaho, kakabuhay mo sa pamilya, di ba? Iba na ang buhay ngayon kaysa buhay noon. At saka ang airpot ko noon photographer lang noon. Sa press ang tatay ko dati. Kaya ako saan napupunta pag sinama ni Marcos yan noon. Kaya alam niya ng mga Marcos, airpot ko. Naging yan sa Malacanang, yung ng mga leader ng mga photographer. Tapos naging sa National Press Club, yan. Naging presidente siya. Naging basta outstanding, karamihan ng niya Kahit nung napunta siya sa pagpolitika sa Pampanga lang talaga siya hindi na kasi masyadong mataas ang kanyang tinakbo ron Consilor ng buong San Fernando, Pampanga. Tinaas pa siya ni Dito Lapid siya, alyado niya dito, kaso wala. Ganun talaga. Ngayon lumipat ng destiny napunta sa amin. Binilikan ng aming mudra. Yun na siya na stay. At tumakbo ng kagawad. Sa buong Pasay, ilang district ang Pasay, naging most outstanding kagawad, di ba? Ganun katining ang bunganga ng airpod ko, pero may talaga, may kaalaman. Kasi kala mo abogado yun, lahat alam ang nun, ang mga batas-batas, pati sa mga dapat sabihin. Makata rin magsalita tatay ko Yan talaga ang ng Leo. Kahilig.
Eh ako, hindi naman na ako namana sa tatay ko yun. Eh, tsaka hindi rin naman ang zodiac sign ko, Leo. Eh. Cancer ako. Kami magkakapatid. Ah, Scorpio yung isa. Ako, Cancer. Yung bunso, Cancer. Kaya, ano ko, strict to one lang ako. Hindi ako pagka kuya, ano na, nasa buhay mo na, wala na yan. Hindi na ako tingin na lang. Pero yung matukso na ano, wala. Loyal lang ano ko sa babae. Hindi ako basta-basta bumibigay sa iba. Kasi alam ko paano masaktan eh. Paano gagawin, paano lokohin. Taka sa edad ko ito, manluloko pa ba ako? Tanda na natin. Hanap ko na talaga yung talagang destiny mo na talaga, yung for ano mo na, for life. At saka hindi man natin kailangan magmadali magpakasal, di ba? Kailangan mo na getting to know each other. Kasi pag nagsama na kayo sa isang bubong, diyan na lalabas ang tunay na ugali ng bawat isa. Kasi iba yung ugali na nagliligawan kayo, di ba? At saka kailangan talaga give and take. Hindi pwede yung take ka lang and take. Ganun yung yung pag-ibig. Eh, puro kung ikaw lang ang take ng take, wala. Walang ano yan, pag-ibig, kundi kinukwertahan ka lang, di ba? Saka, ang mga bagay na pag-ibig ay malalaman mo naman kung kaibig-ibig ka eh. Hindi ka bibigyan ng mixed signal, hindi ka bibigyan ng tawag niya ng kaguluhan sa isip. Diba? Minsan talaga tayo, minsan nabubulag tayo sa ganun. Kaya nai-stack up tayo sa kanila. Lalo na't walang clarity. Ano bang ano niya? Minsan talaga matigas ang bungo natin. Dahil kasi minsan mahal natin yung isang tao. Hanggat mai-stack tayo sa kanya, diba? Mag-antay na mag-antay kung anong tamang panahon, tamang araw, tamang yun. Bandang huli, ligwak. Pero sanay na tayo dyan eh, kasi pag alam na natin na napunta lang ito sa wala namang magandang ginahatnan, ay nawawala talaga yung nararamdaman. Parang ako, ganun din yung nangyari sa akin. Yan, mawawala talaga yung mararamdaman mo sa tao. O pwedeng nawala na yung pag-ibig, pero nasa isip mo pa rin siya, naiisip mo. Totoo yun. Kasi yung pagmamahal talagang iba eh. Kasi isa yung isip mo lang kung gumagana. Pag yan na nagsabay, talagang mas matindi. Pero kung isip na lang, kumbaga ba, tinatanggap mo na lang yung nangyari, di ba? Kasi kung puso, iiyak ka ng iiyak na kasi puso't isip pag nagsasabay. Pero kung yung isip mo na lang, edi intindihin na lang natin, di ba? Kaya kailangan lang talaga malawak ang pag-uunawa mo at pag-iintindi mo. Lalo na kung yung tao ay kunyari ay ito kulang sa pagmamahal ng magulang, di ba? Kasi may mga ganun eh. Ako, marami akong kaibigan na nakilala na broken family or walang tatay, walang nanay. Talagang napupunta sa sa maling direksyon, napapariwara. Kahit ano pang pangaral mo dyan, takot mo dyan. Kasi sa totoo lang, ang anak kayang tiisin ang magulang, pero ang magulang hindi kayang tiisin ang anak, di ba? Kahit mali na yan, basta nakikita mong happy yung anak mo, di go, ganun lang ang buhay. Kaya minsan minsan nagiging sarado tayo sa mga bagay kasi yung anak din natin yung nagdidesisyon sa buhay natin. Kaya minsan akala mo naman nakikita mo naman na okay, masaya, di ba?
yan yung ano, minsan ay nabubulagan din tayo. Kasi kailangan mo yan talaga ng ganyang kulang sa pamilya, walang tatay, walang nanay. Kunyari lumaki ito sa lolo, lola, sa mga kapatid at sa ina lamang. Talagang ano yan, lapitin ng tukso. Lalo na't kaala natin ay naayos natin yung kanyang buhay. Oo, sa ating paligid ay maayos siya. Oh, pero sa iba, sa labas, ay hindi natin alam kung anong ginagawa niyan. Di ba? Kung sinong kinakausap, sino mga mga dahilan, di ba? Kaya minsan meron na isang tao na papasok na lang sa buhay natin. Na akala natin mabuti, presentable, maayos, malinis, di ba? Walang bahid ng balat, di ba? Akala mo yan, isang maginong-magino. Yan, mga ganyang bagay ay minsan balat kayo lang naman yan. Kung sino pa nga yung may mga tattoo minsan may yun pa yung malinis ang ngangari sa atin Kasi masyadong binibigyan kasi ng iba yung porket may tattoo, sira ulo, kaya gago, di ba? Hindi ba pwedeng nagbago na yan kasi kapanahunan pa ng mga teenager at binata pa yan, yung mga ano-ano, di ba? Yan ang ugali kasi ng minsan ng mga magulang, lalo na makitaan ka ng mga ganyan, kala nila adik ka, di ba? Minsan nagsisinungaling na lang sa'yo para hindi mo matuklaw ang kanyang anak. Naiintindihan ko na kasi yan. Ngayon naiintindihan ko talaga kasi talagang may mga tao talagang pag broken family na pupunta talaga yan sa maling direksyon at maling tao. Halos lahat naman karima yan At saka yan kung kailan yan tag nito mabroke ay wasak na wasak yan. Kailangan talaga yan ng magulang upang umulit tayo pumasok sa at patatagin mo ang kanyang damdamin at isip at puso. Siyempre kanyan apprentice kay kumbaga yan sasabihin mo ganito. Kaya minsan tayo gusto natin manipulahin minsan yung isang tao, di ba? Hindi ka dapat bumigay, ganito gagawin mo. Huwag mong ibibigay lahat ng puso mo. Huwag kang magagaganyan na puro puso ang iisipin mo. Talagang totoo, minsan ganun talagang tao Tinuturuan tayo ng tama. Pero talagang pag pumasok ang isang demonyo sa buhay natin, gagawin ang lahat para sumuko ang bataan. Di ba? Lalo na ito matalas pa kutsilyo ang bunganga. Kaya kakapili natin minsan ng ibang pinapasok natin sa buhay natin. Yung pala isang palabas lamang, di ba? Minsan isa pala tong kaya pala madaling nakapasok sa buhay natin isa palang gagagawan din pala ng ating pamilya to upang makapasok ito. Kasi meron talaga sa pamilya, hindi natin alam kung nakikisampat siya o ang tawag nito, inggit na para bumagsak di ba? Kaya di masasabi ang lalo na isang lugar lang kayo, isang pamamahay lang yung isang compound na may mga kanya-kanyang pamana bigay, di ba? Kasi minsan mayroon talagang hindi kontento kung ano ibinigay sa atin. Kaya nag-aaway-aaway yan dahil nga sa ganyan. Kunwari kaya minsan nakakakuha ng tiyempo mga ganyang tao para taniman ka sa inyo. Ganito ang yan, diskarte dyan, ganyan. Alam na nila kung paano ka ang kahinaan ninyo, di ba? Pwedeng ganyan ang senaryo niyan, di ba? Minsan talagang na pumapasok talaga sa atin yung ganyang pagkakamali na akala natin isa tong
dalagang Pilipina o kaya binatang tao, di ba? Yung pala may mga kanya-kanyang pamilya na pala ito. O, na tayo nagkaroon ng relasyon na tapos sa bandang uli, malalaman mo na yun pala ito, yun ay meron talaga. O, at yun nasa ano na yan, kumbaga paano mo tatapusin ang relasyon o patuloy mo pa rin gagawin ito kahit bawal na at mali na, di ba? Kasi meron talagang ganun minsan ang magulang bumabase sa anak, kasi kung nakikita niya masaya at maligaya to, dun yan, kahit balik tarin mo pang mali ang taong kinakasama niyan, kahit alam niyang may asawa na, talagang no choice kung ito yung lalaki yung napaka-bait sa sa inyong pamilya, o panayang abot po, yan pabongga, lahat, di ba? Siyempre, ikaw ay wala na magagawa, kundi umayon na lang ng umayon. Hanggat mapuno na ng tawag nito, utang na loob, di ba? Kaya, kumbaga, para ka ng pag nandyan yung lalaki, para ka ng tawag nun, sunod-sunuran sa sarili mong pamamahay na ikaw ay parang nahipnotize mo. Kaya, ito namang anak, nabaliw na. Yung pala yung kanyang kinakasama ay sa kabilang bahay. Di ba? Tinatanggap ang lahat ng sitwasyon kasi kumbaga ba, binaliw na ng isang tao, di ba? Pinangakuan ng ganito, ganyan, wag mo isipin na ganito, ganyan. Kasi ang lalaki magaling mambola. Oo, talaga. Ay, lalaki ako Kaya alam ko, basta't lalo na bolero talaga, lalakero. Ay, babaero pala. Sa babae naman, wala namang problema yan Konting kindot-kindot lang yan sa lalaki, konting pakyut-pakyut yan kakagatin yan, lalo't kay gusto. Di tulad ng lalaki, kailangan mo na makiramdam kung anong kung di pakiramdam mag-effort, magbigay, magpakitang gilas, di ba? Yan yung mga ganyang ibang lalaki. Kasi yan ang isa ng kahinaan ng isang babae. Yung mag-effort ka, di ba? Magbigay ka ng mga bagay na kasasaya niya. Yung simpleng bagay lang, nakakatuwa na sa babae yan. Tapos tayain kayo sa ganitong lugar o ganyan-ganyan, visit my place or my ganyan. Kaya minsan hindi na natin na background check ang isang tao dahil natatabunan na ng kanyang mga matatamis sa salita at pagbibigay ng mga magagandang bagay at pagtulong, di ba? Natural yun kasi ako, naiintindihan ko yan. Ngayon, naiintindihan ko kasi may kaibigan talaga akong mga ganyan na napunta sa ganyang sitwasyon. Saka mahirap makapag-perfect ng isang relasyon lalo na broken family ka nang galing. Kasi hindi madali tayong matukso kagad. At akala natin yun na minsan ay palay pa At ayun, hindi mawawasak ka na naman pag nawasak ang isip mo at puso mo, minsan na napupunta lang tayo sa pagbubisyo, pag-iinom, pagdodroga, para lang makalimutan, mawala yung mga sakit na naranasan, na trauma, di ba? Minsan kahit ganun ang nangyayari, may darating pa rin talaga ng tao sa buhay natin, meron pa rin talagang totoo. Minsan hindi natin binabaliwala na nga natin yan Minsan napupunta pa tayo minsan sa tukso na akala natin din ay totoo ang pinapakita. Kapag ba nagjajagi lang yung isip at puso kung sino sa kanila, di ba? Kasi minsan tayo, humingi tayo ng mga payo sa ating mga situation, di ba? Sa mga pamilya, kapatid, sa mga friends yan, yung mga close friend natin. Yan, kikilatisin nila si ganito ganyan, yan ang aanuhin nila na may ganito, ganyan, sasabihin, etc. di ba? Kasi yan, ito, nasabi ko na naman yan may bias yan, di ba? Hindi yan
uugma, lahat yan ay kung sino yung nandyan lagi. Pero mas nagbibigay talaga ng nakikita nila yung tao na magaling magdala, magaling magsalita, magaling etc. Talagang yun ang pipiliin nila para sa iyo. Pero yung iba yung iniwan mo na parang nandito na pero wala man masyadong ginagawa pero tumatak na sa isip at puso mo. Ibig sabihin yun yung tinatawag na soulmate mo na. Pero binaliwala mo o kaya na tawag na twin flame, di ba? Kung naniniwala kayo sa mga ganyan, kaya kung nasabi ko na yan noon. Kaya minsan ay napupunta tayo sa ganitong senaryo kasi nga hindi tayo marunong makiramdam sa ating sariling nararamdaman. Instinct natin, yung gut feelings natin, binabaliwala natin. At saka yung mga synchronicity, saka yung parang telepathic na parang nararamdaman ng tao na, diba? Na wala naman bigla mo nila siya maaalala. Yan yung mga binibigyan na sa'yo ng itaas. Pero binaliwala mo, pumunta ka sa ibang direksyon na akala mo ito mas kasi bongacious, whatever, bigay ng ganito, lahat ng kaligayahan, kasiyahan, di ba? Pero bandang huli, pag nagsama kayo, yan na, di ba? Kunyari, kayo magsama sa isang bubong, yan na. At habang buhay ay habang pinapakitaan ka na ng mga alam mo na, napunta na sa romansahan, di ba? Pero meron pa rin na parang nararamdaman mo yung isang tao na wala ng connection pero parang lagi mo siya pa rin naiisip. Kasi nga, yun yung tinatawag na soulmate. Talagang yun dapat talaga yung destiny mo na dapat mo tinahak. Di ba? Tapos ito palang pinili niyo sa buhay niyo, pinapasok niyo, palay isa palang palabas lamang, di ba? Itinanim pa naman sa inyong buhay, di ba? Kalaban pa ng inyong panig na pamilya, di ba? Sabi ko na nga, kaya minsan ganyan talaga, minsan hindi natin alam yung pinapapasok natin. Natutuwa tayo na isisayan tayo kasi nagbibigay ka na, wala na, nahulog ka na, naibigay mo na pati sarili mo. Tsaka mo malalaman sa ibang tao pa o kung sino man ang mo narinig o nakita mo o may nagsabi na may pamilya pala itong iba, ganyan, na hindi mo wala ganun talaga. Tapos ngayon wala na, magulo na ang isip mo. Si person mo na nasa isip mo, mawawala na rin na naman yan. Kasi nga, nasaktan ka na naman, yan na naman. Di ba parang, puta na, punto. Pero, hindi ka makawala kasi nga, na-addict ka na sa kanyang presensya, lalo na sa kanyang mga pananalita, at kanyang mga whatever, romantic, whatever, everyday, di ba? Kaya yung isang bagay talaga na minsan bawal na mali na ginagawa pa natin dahil na tayo na hindi lang in love kumbaga na-addict ka na sa kanya diba? Kahit alam mo nang bawal, mali, tuloy ka pa rin sa iyong ginagawa at tuloy pa rin itong pinagpapatuloy. Ito'y mahirap pa nga kung ito'y malaman pa ng pagkabilang panig at lalo na kung ito'y kasal at ikay kapit lamang, hindi iskandalo abutin. Kung ito naman halimbawa parehas kayong kasal, pinakasalan ka nito, pinakasalan ka rin niya yung isa, yung pala kasal na pala siya ng una doon, tapos ikay pangalawa lamang, di ba? Kulong siya, ganun lang yan kulong kayong dalawa, kaso ang kabigami, hindi pa siya divorce yun, nagpakasal siya dito, ganun lang yung buhay. Talagang lahat yan mayroong kapalit na karma. Halimbawa, hindi kayo nahuhuli pa, wala pang mga senaryo na ganyan, patuloy nyo pa rin ginagawa yan. Kaya ang inyong samahan ay
hindi na maayos, panay na lang bulyawan, sumbatan at kung ano-ano salita ng mga negatibo, ay yan na yan, ano na, sinisinyasan ka na ng itaas na tama na maging tanga, bobo, o maging martir sa taong ito. Diba? Yun lang yan eh. Kasi minsan magulang din ang ano yan, kasi nga magulang akala masaya ka na maayos kayo, maligaya, wala sinasabi si anak sa inyo kasi nga wala na, nakontrol na kanyang isip ng isang manipulator na nilalang, di ba? Tapos sa bandang uli, malalaman mo malala na pala ang kaganapan, kahit na alam mo na ito, may pamilya na sige pa rin kayo nakipag transaction sa taong ito, di ba? Ngayon tawag dito, nagkakaroon ng kalabuan o ano ang bagay, o kunya gusto nang bumitaw ng isa, ayaw na itong isa, di ba? Ipapanaplan niya yung kanyang mga binigay, o kunyari yung kanyang mga nagawa na naitulong. Ano nyo, maraming bagay na Dibawa, isa rito kunyari may anak na kayo, pala matagal na kayo nagsasama, marami na pinagdaanan, pinatawad mo na, ganun pa rin, pinatawad mo, ganun pa rin. Tapos ito, ganito pala, may pamilya na naman sa iba, o may pamilya pala, sa huli mo lang nalaman kung kailan isa, dalawang anak na kayo, di ba? Pala may nabuntis mo sa iba, na hindi nyo alam, nalaman nyo. Di ba? Napakasakit, di ba? Syunga na lang tayo sa tao. Parang nag-aantay na lang tayo sa inaabot nito na kung magkano at kung ano man ang ibinibigay, di ba? Kasi sa totoo lang, ang taong walang kakontentuhan, meron na tayong, may sarili na tayong negosyo, may sarili na tayong bahay, may sarili tayong kinabubuhay, pero umaasa pa rin tayo na mas mataas ang buhay. Kaya minsan napupunta tayo sa maling tao dahil nga kung pagsasamantalahan tayo at meron talaga naiinggit na gustong guluhin ang buhay natin. Lalo na kunyari libawa na, sinabi ko kanina tungkol sa pamilya binibigay property, yan, diba? Kunyari, itong binigay sa kanya, pinamana sa kanya, dapat hindi ganyan itong binigay sa kanya, ito dapat sa akin, di ba? May mga ganun yung mga ganyan, itong mga tahimik na ganyan, mayroon na yung ipinasok na para kayo mabaliw, masirang inyong reputasyon o para makontrol kayo, di ba? Yun lang ang senaryo ko kasi baka sabihin nyo, totoo to. Pwedeng totoo, pwedeng nangyayari, pwedeng hindi nangyayari. Diba? Kasi may talagang tao talaga na tinatanggap ng maling relasyon. Diba? Tinatanggap na lang kahit na ito'y mali. Diba? Kaya ang gets ko yan kasi yung mga ganyang pamilya na broken family at walang tamang wasto ng pagmamahal ng magulang, lalo na may ng ina at saka ng ama, kung sino man dyan ang wala, ay talagang mag-i-struggle yung anak. Dahil walang saklay. Kumbaga isang paa lang ang umano. Kaya kulang ang kaya na pupunta yan sa mga desisyon na akala niya na yun ay kanyang kahit mo pa yan, tawag dito, ipasok mo pa sa isip ng lahat maging apprentice ka pa niyan kung ito'y bibigay din wala rin, talagang minsan talaga na natataon talaga na nandito na lumis pa, di ba? Ganun lang ng buhay. Kaya iintindihan ko yung mga ganyang kasi meron talaga tayong ganyang tukso, yung tinatawag na material versus tunay na pag-ibig. Talagang lalo na't meron talagang mga sa paligid mo na kakilala to o kaya naging kabanding na rin niya,
talagang mas papabor ito sa kanya. Eh kung ito binigyan mo ng senaryo na ganito na hindi ka humingi ng panig sa mga nasa paligid mo, humingi ka sa stranger, nasa balanse siguro nga sasabihin yan. Kasi kung ito sa kaibigan at mga talagang lahat yan ipapunta sa kanya, lahat ang magagandang salita. Pero kung napunta ka sa stranger na hindi mo kakilala o lang, marunong magpayon, kasi yan, totoo yan, balanse. Kaya minsan nasa huli talaga ang pagsisisi. Yun ang buhay. Hindi natin wala namang pagsisisi na sa una diba? Minsan talagang yung totoo, nagmamahal sa inyo, nag-aabang lang sa inyo, na walang ginagawa. Gusto nyo kontrolin at gusto nyo siyang umano sa iyo, kumbaga ba, magmakaawa at magpakita ng gila sa inyo. Yun pa yung binibitawan at kung sino pa yung halimbawa, bumitaw na ito, pinabalik nilang ulit ko. Ito man ay dumating din sa buhay natin, sa buhay nyo, na nagpakitang gilas o kaya isa man ito sa mga nagpayo at nagkaroon ng tsansa na makapasok sa buhay nyo, ayun na. Ganun talaga yun, ang buhay ay hindi natin hawak. Talagang tayo natutokso sa mali at sinasamantala rin ito ng mga iba, lalo na kung ito may pagnanais talaga at kaya utos at inuutosan ito ng ibang panig. Diba? Pwede yun kasi hindi naman maglalakas loob ng isang tao ng basta-basta kung hindi niya alam yung kahinaan ng isang tao. Baka lang paano niya saka sa bandang huli nila malalaman yung totoong pagkatao niyan ang inyong pinili sa inyong buhay. Wala na, nasa huli na, diba? Ang lahat. Kaya ang pagsisisi na sa huli. Ngayon yung totoong umibig at nagmamahal nagulat at nasaktan, diba? Parang ako yan yung mga ganyan, diba? Pero ibang senaryo naman sa akin. Ayan akin na lang sinasabi. Kaya minsan tinatanggap ko na nga yan kasi para sa akin ganun talaga yung nangyayari. Kasi wala sa balanse yung buhay ng tao. Kaya ito naitutulak sa maling direksyon. Kaya minsan ang magulang sumusuporta na lang kasi nakikita niyang masaya ang anak. Lahat ng paraan para protektahan at gagawin. Yan, gets ko na yun. Hindi ko na kailangan yung sabihin pa sa akin to kasi alam ko naman lahat ng ganyang senaryo na kulang sa pagmamahal ng ama o kaya ng ina na hindi buo na nakagistan niya ang kanyang magulang na wala na sa buhay niya yung isa. At mahina pa na naman pala tayo sa Panginoon. Yan, number 1 yan. Yung madali matukso kasi nga wala na ang pananampalataya sa Panginoon kasi puro katoksika na nasa paligid na hindi alam din ng magulang o ewan ko kung alam na yung mga inasamaan, sinasama sa kanyang social circle ay mababait kuno, di ba? Yung pala puro kalibugan din at kabastusan din ng mga kaalaman. Yung sana ang anak natin dahil nga masyado tayong nagtitiwala at hindi natin pinakikita kung anong mga ginagawa o anong mga diba? Kampante tayo na porket nasa loob lang ng bahay, diba? Minsan kasama pa may mga lalaki, akala natin yun lang ang inuman, malay mo hindi na natin alam may something na ginagawa, diba? At saka yung mga paalam na yan, samahan ko lang si ganito, nako, mga galawan namin din. Napapayagan mo lang, punta po ko si ganyan. Kailangan talaga, may ebidensya, hindi yung, sige na, papayag ka na ng ganun. Kasi iba ang panahon ngayon sa panahon noon. Marami talagang, iba talaga. Kailangan talaga
Ang tao ngayon ay ang mga babae ngayon ay lalo na may tayang sa lalaki. Gagamitan ka talaga ng ganito. Kapit ka agad yan kahit matanda ka o bata. Oo. Oo. Kaya ito'y aral lang sa mga tao na bigla na lang nasisilaw sa mga bagay na puro material na bagay o mga bagay na pinahahatag sa inyo. Yun pala isa palang hindi na pala to dalaga or binata, di ba? Kaya yan ang mga ganyan kahihiyan talaga ngayon sa tinatago natin yan. Nililihim natin yan, lihim na pagsasama. Dahil nga, may mga sabit di ba? Kung legal lang isang pagsasama ng isang tao, malaya kayong naglalakad, nakikita nyo ang mga nandiyan kayo naglalabing-labing o di ba? Wala di ba? Parang may mga kanya-kanya kayong agenda sa buhay, di ba? Ibig sabihin yan ay yung mga ganyang senaryo minsan ay parang may mga tinatakpan, di ba? Kaya ako gets ko na yung mga galawan na ganyan tanggap at tinatanggap niya yung baluktot at maling pinasok ng isang tao, diba? Lalo na ito'y anak mo na pumasok sa isang second person na may asawa pala. Wala talagang susuportahan mo na lang. Ewan ko, may mga magulang talaga na ganun may mga magulang naman na talagang kontra sa ganyan. Minsan talaga nadadala lang sa ganyan, diba? Yun lang. O para sa akin yung mga ganyan naiintindihan ko na ang lahat na yan. Pero kung patuloy pa rin na lang ginagawa yan masaya nakikita ng magulang na ganyan yung anak niya. Wala namang problema Pero para sa akin, ako'y nagpapayo na sa magulang, hindi ka dapat maging kampante porket nasa tamang edad na yan at alam niya na yung mali't tama. Minsan kasi minamanupular rin niya ng isang tao, lalo na ang kanyang kinakasama, tinatakot, ganyan-ganyan. Nakala mo okay, pero yung pala meron na palang something na tawag nito, pagmumulestya, sa anak natin, di ba? Kaya, lalo na ito'y kunyari, babae, lalaki man o babae, kasi nakakatulig talaga yung mapunta ka sa taong talagang mabunganga, tapos ng nanay ko o kung ano-ano mga sinasabi na na panunumbat, talagang matutulig yan. Aayon na lang yan, kumbaga may stress na lang yan ngayon. Kumbaga ayaw na away wala na magagawa. Hindi nyo alam na wala na pala yung anak nyo na nasukuban na ng kaya hindi na akala nyo happy, pero pala not happy. Yung happy na lang yung lalaki, kunyari ganon, di ba? Kaya yung babae na lang ang happy. Nako, yung mga ganyang galawan ko na yan, naiintindihan ko na yan. Kasi sa dami natin na naging tropa ng mga ganyan ng sitwasyon na broken family, di ba? Kaya kung hanggat magagawa ng paraan at ito ay alam na hindi maganda sa paningin ng ibang tao, dapat ito ay tinatapos na. Kasi baka nasa huli ang pagsisisi, di ba? Kung mayroon man kayong anak na nito, hindi magbawa, di ba? Pag-usapan. Hindi mo dapat magpadarag ka ng ginagamit sa iyo yung anak nyo, di ba? Gamitin mo ang iyong isip, ang inyong sariling gastos para mag-demanda kayo, mag-ayusin nyo sa
sa ano yan, judge, di ba? Para mayroon may ano, kung hindi na aabot doon, dapat mapag-usapan na maayos, hindi yung kukontrolin kayo sa dahil yung sa anak, dahil para makapasok siya ulit sa buhay niyo, di ba? Kung sakali na tapos na, ayaw na ng ano, binigyan mo ulit ng chance, di wow, ganyan lang yan. Tapos pangalawa, gano'n na naman ang ginawa, loko-loko na naman, wala na talagang nasa sa inyo na yan. Kasi kayo pa rin ang gagawa ng paraan yan para makatakas sa talikala ng kalibugan ng kanyang ano masasamang salita at matatamis sa salita, di ba? Maaanghang na salita, di ba? Kung ganito lang, 40 minutes na tayo. Tayo nagpabibigay lamang ng mga kaganapan sitwasyon sa buhay-buhay na nangyayari o mangyayari pa lang o nangyayari na. Ika nga, na sobrang haba na yan 40 minutos. Namaste, domo-domo. At sana nakapagbigay tayo ng aral sa ibang ganitong senaryo. Thank you, thank you.